Para kanino ang mga bulaklak? Tanong ni Marian nang buksan ang pintuan at mabuglawan niya si Victor. Hawak ng isang kumpol ng sunflower na maayos na nakalagay sa mataas na florera. "It's for you," sagot nito at bago pa makapag-react ang dalagay, agad nang pumasok at inilapag ang mga bulaklak sa side table na nasa ulunan ng kama niya. Sumunod naman si Marian upang kumprontahin ito. "I like the flowers, but I think they're not needed here," aniya rito. "Wala akong maisip na dahilan para bigyan mo ako ng mga ito." "Of course, not unless pati ito ay ipinagbilin sa iyo ni Rowell." "Ano sa palagay mo ang dahilan kapag ang isang lalaki binibigyan ng bulaklak ang isang dalaga?" Seryosong sagot naman ni Victor. Ang mga mata ay nagpapahiwatig ng isang libot-libong damdamin. Hindi umimik naman si Marian. Alam niya ang sagot sa tanong nito, ngunit ayaw niyang isatinig. Nalilito siya at hindi niya maintindihan kung ano ang mga nais palabasin ng lalaki. "Do you like them?" Tanong naman ni Victor. Na makalipas ang ilang sandali, hindi pa rin magkomento ang dalaga. Napabuntong hininga naman si Marian at tinalikuran ito. Lumapit sa bintana at tumanaw sa labas. "Why are you doing this, Victor? Alam mong kasintahan ako ng kapatid mo." "Hindi pa kayo kasal ni Rowell, Marian. May karapatan ka pang mamili." Napabilis ang paglingon niya sa tinura nito. "Hindi ko na kailangang mamili. Dahil may napili na ako. Si Rowell. At mahal ko siya. Kaya huwag mo nang ituloy kung ano man ang binabalak mo, Victor. Nakikiusap ako sa iyo." "At ganoon din ako, Marian." Ano ito sa nakikiusap na tono. "Hayaan mo akong suyuin ka." "Victor, naririnig mo ba ang sinasabi mo?" Bulalas naman niya. Hindi makapaniwalang maririnig mula sa lalaki ang mga salitang iyon. Tumitik naman si Victor sa mga mata. "Oo." Matapat na sagot naman ito. "You must be out of your mind." Naiiling na sabi niya. "How can you say that? Nobya ako ng kapatid mo." "Nobya. At hindi asawa, Marian." Pagbibigay diin pa ni Victor. "Ganoon na rin yun." Aniyang ibig ng magalit sa lalaki. Pagkatapos siya nitong bastusin, ay bibigyan siya nito ng sakit ng ulo. "At hindi ako nagpapaligaw, Victor, o magpapaligaw pa sa kahit na kanino, dahil may nobyo na ako. Kaya kung maaari, bago pa ako maging bastos, ay lumabas ka na." "Alright. Pero gusto kong malaman mong hindi ako titigil hanggat hindi nababaling sa akin ang pagtingin mo, Marian." "Oh, please, Victor. Kung hindi mo ako titigilan, ay mabuti pang umalis na lang ako rito." "No! Hindi ka aalis ng hasyenda, Marian." Mabilis na tutol nito. Nagdilim ang anyo sa kanyang sinabi. "Kung ganoon, pakiusap, huwag mo nang ituloy ang balak mong panunuyo sa akin." Bago lumabas ng kwarto, walang sinabing anuman si Victor na magpapatunay na pagbibigyan siya nito sa kahilingan niya. Naupo siya sa kama ng may panlulumo habang pinagmamasdan ang sariwang mga bulaklak sa florera. Ang mga iyon ang nagpapatunay na hindi isang panaginip lamang ang nagdaang eksena. Totoong pumasok doon si Victor at nagpahayag ng damdamin sa kanya. Pero bakit? Naibulalas niya sa sarili. Sa dinami-dami ng mga babaeng, bakit siya pa ang napagtuunan ng pansin nito? Gusto niyang hingin ang opinyon ni Nana Esper sa kinakaharap na problema. Ngunit nahiya siyang ipagtapat sa matanda ang nangyari. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Nag-aalala siya na baka isipin itong nagbigay siya ng motibo para mapansin niya si Victor. Kaya sinarili na lamang niya muna ang ginawang pagtatapat ng lalaki sa kanya. Nakabuti naman na maging abala ito sa taniman at hindi na sila muling nagkita hanggang sa gumabi. Bago matulog iyon ay muling pinag-isipan ni Marian
kung ano ang nararapat gawin. Alam niya sa ginawa ni Victor ay hindi na siya magkakaroon pa ng kapanatagan ng kalooban habang nararoon siya sa asyenda. Hindi niya alam kung paano pakikiharapan ang kapatid ng nobyo matapos malaman ang madamdaming iniukol nito para sa kanya. Natatakot din siya sa posibleng mangyari kapag nalaman ni Ruel na nililigawan siya ng kapatid nito sa ama. Nagwakas siya ng konklusyon na aalis lamang sa asyenda upang makaiwas kay Victor. Bukas na bukas, magpapaalam siya sa lalaki. Subalit hindi nagkaroon ng pagkakataon si Maria na makausap si Victor. Pagkat pagising pa lamang niya kinabukasan ay wala na ito. Ayon kay Nana Esper ay maagang umalis ang lalaki patungong Maynila para sa isang mahalagang lakad. Wala siya mapagpipilian kundi hintayin ang pagbabalik nito. Hindi siya maaring basta na lamang umalis, pagkatiyak na magtataka ang dalawang matandang katiwala kapag ginawa niya iyon. 2 araw na hindi pa bumabalik buhat sa Maynila si Victor, kaya't nagkaroon ng kalayaan si Marian na maglibot sa asyenda at mangalap ng materyales para sa mga tinatapos niyang nobela. Nakiusap din siya kay Nana Esper na samahan ito sa bayan para mamili ng mga personal na gamit at upang subukan na ring tawagan si Ruel sa Basilan. Pinalad naman siya makontak ang numero ng headquarters na nakalagay sa sulat na ipinadala ng nobyo. Ngunit wala roon ang binata at ayon sa nakausap niya ay kasalukuyang nasa field at mayroong operasyon. Nadagdagan ang kanyang pag-alala. Ngunit ipinagdadasal na lamang niyang sanay ligtas ito sa anumang kapahamakan. Bago makalimutang tumawag siya sa kanyang publisher upang ipaalam na tinatapos na niya ang nobela at maaaring hindi niya ito maipasa sa araw ng kanyang deadline. Nauunawaan naman siya nito. Sinabing i-enjoy niya ang kanyang bakasyon at sa pagbabalik niya ay pagpaplanuhan nila ang binabalak nitong paglunsad ng mga bagong libro. Maliban sa pagtawag sa telepono ay sinamahan din ni Marian si Nana Esper sa pamamalengke nito. Nangingiti siya habang ini-imagine na regular niyang gagawin iyon sa sandaling kasal na sila ni Ruel. Hindi siya papayag sa gustong mangyari ng binata na oras na makasal sila. Mananatili lamang siya sa asyenda at magbubuhay senyorita. Mas gusto niyang siya ang mag-aasikaso sa bahay at sa mga pangangailangan ng kanilang magiging pamilya. Hapon na makabalik sila sa asyenda at kapuna-puna ang pananahimik ni Marian habang nakaupo sa backseat at nakatuon ang pansin sa mga tanawing nadaraanan nila. Bigla siya nalungkot ang maisip na magbibigay sa kanya ng problema ang ipinagtapat ni Victor kapag kasal na sila ni Ruel. Lalo pangat magkakasama silang tatlo sa silong ng iisang bubong. Mukhang dumating na si Victor. Sabi naman ni Nana Esper nang tanaw na nila ang bahay asyenda. Sa narinig ay napukaw sa pagmuni-muni ang dalaga. Biglang tumahip ang dibdib na mabanggit ang pangalan ng lalaki. Ang sabi naman niya ay sa akin mga 2-3 araw lang siya sa Manila. Ani ni Tata Ruding na nakatuon ang pansin sa pagmamaneho nito. Nakita ni Marian ang pulang Mitsubishi Strada sa driveway, kaya natitiyak niyang naroon nga ito. Gayunman, hindi siya makisali sa usapan ng mag-asawa. Maya-maya pa'y huminto ang asul na Pajero sa tapat ng modeling pick-up. Bumaba si Tata Ruding at inalalayan si Nana Esper. Si Marian ay nauna nang umibis dala ang mga pinamili at hindi na hinintay na alalay na matandang lalaki. Papasok na siya sa sala na biglang sumulpot mula sa kung saan si Victor. Sa labis na pagkagulat ay nabitawan niya ang supot ng pinamili at sa malas ay natambad ang 2 pulang bikini na binili niya kanina. Wala siyang balak na bumili ng underwear pagkat marami siyang dala. Ngunit nainganyo siya sa tendera nang makitang mas mababa ng 30% ang presyo ng mamahaling bikini na iyon kaysa sa tunay na halaga nito. Pinamulahan ang mukha sa nangyari. Hindi malaman ni Marian kung paano itatago sa paningin ni Victor ang mga bikining yun. Mabilis na yumuko ang dalaga upang damputin ang mga iyon, ngunit pilit na mabilis ang lalaki. Ibigay mo sa akin yan! Bulalas niya halos agawin kay Victor ang bikini.
Naa-amuse naman na nagtaas ng mga kilay ang lalaki sa kanya. Sa mga matay mababakas ang pilyong ngiti na itapat sa mukha niya ang hawak nito na underwear. Magkahalong galit at pagkapahiya ang naramdaman ni Marian sa hindi direktang pambabastos nito sa kanya. Kung nakakamatay lamang ang tingin ay kanina pa tinatanghal na bangkay ang lalaki. It's amazing. Nanunodyo pang sabi ni Victor. At sa pagkamangha niya ay siniyasat nito ang bikini na animoy isang interesanting bagay na sa buong buhay ay noon lamang nakita. Hanggat hindi ko nakikitang suot mo ito, hindi ako maniniwalang kakasya sa iyo yan. Dagdag pa na wika nito. Sa muling paghablot ay nagtagumpay siyang maagaw mula kay Victor ang bikini. Dali-dali niya yung ibinalik sa supot at mabilis nang tinalikuran ito. Narinig pa niya ang nasisiyang halakak ng lalaki at lalo lamang nagpangting ang tainga niya. Bakit mukhang tuwang-tuwa ka? Usisa naman ni Nana Esper kay Victor nang pumasok sa sala kasunod si Tata Ruding. Nakita pa nitong nagmamadaling pumanhik sa itaas ang dalaga. Bagkus na sumagot ay lalo lamang nagtawa ang lalaki. Naiiling na tumalikod ang matanda at bubulong-bulong sa sinabi. Naloko na. Pagpasok sa kwarto ay nanangalaiting inihagis ni Marian sa ibabaw ng kama ang supot na pinamili at padabog na naupo sa gilid niyon. Talagang kinagalit siya ni Victor at hindi na niya mapapalampas pa ang pagbamastos nito. Kung si Ruel ay may karapatan na biruin siya sa mga ganoong bagay, pues wala ito. Dama pa rin ng dalaga ang pag-iinit ng buong katawan dala ng galit. Tumayo siya at inilabas ang damit sa kabinet. Padaskol na inilagay iyon sa traveling bag at nang matapos doon ay sinunod na ayusin sa lalagyan ang makinilya at ang papatapos na nobela. Aalis siya ngayon at walang makakapigil sa kanya. Maging ang mga pangakong binatawan niya kay Ruel. Kung pinalampas niya ang unang pambabastos ni Victor, ay hindi ang pangalawa at hindi na niya hihintayin pa sa ikatlong pagkakataon ay bastusin siya nitong muli. Bitbit ang makinilya sa isang kamay at sakbit ang traveling bag ay binuksan niya ang pintuan. Desidido na siyang umalis. Ngunit nadismaya siya nang mabuglawan niya si Victor sa labas ng kwarto. Nakangiti, nanunodyo at hindi man lang kababakasan ng pagkagulat sa tangka niyang pag-alis. At sa akala mo'y saan ka pupunta? Kaswal na tanong nito. Humakbang papasok sa kabila na galit na malino na mababakas sa mukha ng dalaga. Aalis na ako at hindi mo na ako mapipigilan pa, Victor. Pahayag niya sa mataray na tono. Ngunit napilitang umurong nang hindi huminto sa pag-abante ang lalaki. Hindi ka aalis sa Hacienda Marian at ang kagustuhan ko ang masusunod. Wala kang karapatang pigilan ako. Galit na bulalas niya. Hindi kita kaano-ano. Lalong hindi kita naobyo. I said, you are not going anywhere. Hindi mo ako gustong umalis? Para ano? Para may mababastos ka? Ganoon ba? Walang hiya ka talaga, Victor. Hindi ako manika na pwede mong paglaruan kapag ginusto mo. Hindi kita pinaglalaruan, Marian. Tutol nito at muling humakbang papalapit sa kanya. Inilapag niya ang bag at makinilya at itinaas ang kaliwang kamay bilang babala rito. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka, sisigaw ako. Go ahead. By all means. Pabor sa akin kung sisigaw ka ng, di ba, Marian? Dahil madadali ang pagpapakasal nating dalawa. Ngumisi si Victor na parabang nakakatiyak na tatanggapin niya ang alok nito. Kung sa ibang pagkakataon marahil ay mapapansin niyang lalo itong gumagwapo kapag humingiti ngunit sa mga sandaling ito. Ano ba talaga ang gusto mo? Tanong niya sa magkahalong galit at frustration. Inilang hakbang ni Victor ang espasyong pumagitan sa kanilang dalawa. You are Marian. I want you. Bago pa makasagot ang dalagay, nakakulong na siya sa mga bisig ni Victor. Hinawakan nito ang kanyang ulo upang huwag niyang maiiwas ang mga labis sa paniniil ng lalaki.
At nagtagumpay nga ito. Habol ni Marian ang hininga ng pakawala ni Victor. Nang makabawi ay umigas ang kanang palad ng dalaga at tumama sa kaliwang pisngi nito. Ngunit hindi malang ininda ng lalaki ang sampal na ipinagkaloob niya. Walang imik na hinaplos lamang nito ang namumulang pisngi. Walang hiya ka talaga, Victor. Bulalas niyang nahilam sa luha ang mga mata bago nanlulumong na paupo sa gilid ng kama. Wala kang karapatang halikan ako, sumbat naman niya rito. Hiyang-hiya siya kay Ruel at sa sarili niya. I am your brother's girlfriend. Paano mo nagagawa ang mga bagay na ito? Hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko, Marian. Hinagkan kita dahil gusto ko. At nakahanda akong panagutan ang magiging konsekwensya nito. Sa ginawa mo'y, lalo mo lamang akong binigyan ng dahilan para umalis dito. I don't care anymore. Kahit ano pa ang sabihin ni Nana Esper o ni Tata Ruding. Ang mahalagay makalayo ako sa isang traidor na katulad mo. Hindi ako traidor. Matiim ang mga bagang na wika ni Victor dahil sa tinura ng dalaga. Ngunit ano nga ba ang tawag sa isang lalaking mang-aagaw ng nobya na may nobya? Pabayaan mo na akong umalis, Victor. Nakikiusap ako. Habang hindi ka palubusang natutuksong gumawa ng isang bagay na pagsisisihan mo sa bandang huli. Tumitik si Victor sa mga mata ni Marian at nakita niya ang pagsusumamo roon. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga bago nag-hands up. Okay. Maya-maya ay sabi, bukas na bukas din ihahatid kita sa Manila. Gusto ko nang umalis. Ngayon din mismo. Uwi ka pa ng dalaga. Hapon na at may nagbabantang ulan. Sa makapal at maitim na ulap, ay natitiyak kung malakas ang magiging buhos nito. Magiging mahirap para sa atin ang bumiyahe, lalo pa kung madilim na at basa pa ang kalsada. Hindi mo obligasyong ihatid ako sa Maynila, Victor. Maaari ako mag-commute gaya ng ginagawa namin ni Ruel noong umuwi kami rito. Ipahatid mo na lang ako kay Tata Ruding sa bunga ng hasyenda. No. Iniwan ka sa akin ni Ruel kaya obligasyon kong pangalagaan ka. Hindi ka aalis. Hindi ka aalis ngayong gabi at final na ang desisyon ko. Besides, hindi mo ba maaring palipasin ang gabing ito? Nagpawala si Maria na malalim na buntong hininga bago marahang tumango matapos timbangin ang katwiran ng lalaki. Kung sa bagay, naisip niya, wala namang nawawala kung magpapalipas siya ng isang gabi sa hasyenda. Sige, makaraay sabi ng dalaga. Pero kung bukas ako aalis, ay hindi mo na ako kailang ihatid pa. I think you understand. Kung pagkatapos ng ginawa mong ito mas ipagkakatiwala ko pa ang kaligtasan ko sa driver ng bus kaysa sa sayo. Hindi umimik si Victor o nagkomento. Sa mga matay mababakas ang hindi maipaliwanag na damdamin. At anuman ang nasa sa isip, ay tanging ito lamang ang nakakaalam. Wala na tayong dapat pag-usapan, kaya makakaalis ka na. Untag naman ni Marian, makaraan ng mahabang katahimikan. Namagitan sa kanila, lumapit sa pinto at binuksan iyon sa lalaki. Nang lumabas si Victor ay saka pa lamang muling nakahinga na maluwag ang dalaga. Nanlalambot ang mga tuhod na sumandal sa pintuan, bago wala sa loob na sinalat ang mga labing hinagkan nito. Nagagalit siya sa kapanghasan ni Victor. Ngunit sa kabila niyon, ay hindi niya maitatangging naghatid ng kakaibang kiliti sa kanyang pandama ang ginawa nito. At dahil doon, kaya nararapat lamang na umalis na siya sa hasyenda. Nakakatakot. Isiping baka dumating ang sandaling madalas siya ng panunukso nito at ang pagmamahal na iniuukol niya kay Ruel ay mailipat sa lalaki. Kung siya lamang ang masusunod ay itutuloy niya ang balak na pag-alis ngayong gabi. Pero gaya nga ng napagdesisyonan niya pagbibigyan na muna niya ang kahilingan ni Victor pagkat may katwiran ito. Patunay ang malalaking patak ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong. Ngunit bukas, pagising sa umagay, malalaman ni Maria na mali ang naging desisyon niya.